Naligo nga ako sa napakalaki naming swimming pool, pero bago yan, nag-usong na muna kami ni Bibo ng alak. Kaya naman, from this to this. Wala na nga kami makain ngayon dito sa bahay, kaya naman magbebenta kami ng alak. Bali si Bibo yung katulong ko dyan sa paghakot ng alak at si Nanay naman yung ginawa kong videographer. Tingnan nyo nga, tinutusan ko pa talaga si Nanay. Sabi ko, doon naman siya sa unahan para makita yung paglalakad namin ni Bibo papalapit sa bangka. Sabi ko pa nga dyan sa kanya ay maglakad siya paurong para makita yung paglalakad namin ni Bibo habang umaabanti kami. O, diba? Masunurin ang nanay ko. Wala kasi akong ibang mautusan, kaya naman si Nanay na lang talaga yung pinag-video ko. Paano ba naman yung mga kapatid ko may pasok sa school? Kaya naman si Bibo na lang din talaga yung naging katulong ko sa paghakot ng alak. Ngayon na nga lang din talaga ako nakapaghakot nitong alak or nitong lambanog. Mas nasanay kasi ako sa tawag na alak, pero mas kilala talaga ito sa tawag na lambanog. Kaya naman napasayaw na lang talaga ako dyan. Hindi ko alam kung dahil ba yan sa tuwa o dahil sa pagod. Hoy ate naman, nakakaisa ka pa lang talaga, arte mo. Ay. Kaya wag na lang din talaga kayo magtaka kung bakit hindi na ako lumaki. Paano ba naman ay bata pa lang kami, naghahakot na kami niyang lambanog na yan. Tapos hanggang ngayon naghahakot pa rin na. Ay. Nangisilang ako sa mundong ito. Wow, kakanta ka, hindi. Inalis ko na nga yung tsinelas ko dyan kasi nga mas komportable ako maglakad kapag nakapaalang. Mula nung isinilang ako sa mundong ito, natatawa ako. Babaguhin ko na nga lang yung term. Mula kasi nung bata pa lang ako, ito na yung pinagkakakitaan namin bukod sa pagpapawid, pagbebenta ng tapalang, isda, alimango. Isa na ito sa nagtataguyod sa pamumuhay namin dito sa probinsya. Ang kagandahan kasi dito sa lambanog, hindi siya nasisira or nabubulok, kaya pwede mo siyang i-stock at ibenta mo siya in the future. Minsan kasi talagang ang mahal ng bintahan nito, pero minsan talagang mura lang siya. Yun talagang mapapamura ka kasi kulang pang pambili ng bigas at tsaka asukal at kape. Ay. Buti na lang talaga dumating na dito yung kapatid kong lalaki, kaya naman tinulungan na kami. Tingnan nyo naman, dalawa-dalawa ang bit-bit. Pasikat yarn. Ay. Huling container na nga ito ng lambanog ay sa wakas matatapos na rin kasi alam nyo ba, medyo masakit na talaga yung balikat ko dyan. Hindi na kasi ako sanay magbubuhat niyan. Kaya naman tumalon agad ako dito sa swimming pool namin kasi grabe ang init. Yung pamawis ko talaga tumatagaktak na. May aaminin ako sa inyo ha, pero secret lang natin to ha. Huwag niyong ipagsasabi. Alam niyo ba, hindi ako magaling lumangoy. Oo nga, totoo yan. As in, hindi talaga ako natuto maglangoy. Ang alam ko lang langoyin yung langoy aso. Grabe ba naman? Hindi naman halata, hindi naman halata sa akin na miss ko talagang maligo dito sa sapa. Kasi tingnan nyo naman, umakyat pa talaga yan siya sa puno. Para magpasika. Tingnan nyo naman ang mangyayari dyan. Natatawa ako. Tingnan nyo naman. Wak! Oh. Di naman nakatalo ng malayo. Ewan ko sa batang yan, hindi na natutong maglangoy, pero wag kayo kasi kahit hindi yan maalam maglangoy, merong mga nanonood dyan. O, diba? Mag-hi naman kayo sa mga fans ko. Ang sarap-sarap talagang mabuhay dito sa probinsya, no? Basta masipag ka lang, matyaga, madiskarte, hindi ka dito magugutom. Pero syempre, bilang tao, lahat naman tayo merong pangarap, kaya yung iba talagang nagsasakripisyo, umaalis, para mas makamit nila yung magandang buhay na gusto nilang ibigay para sa pamilya nila. Sinulit ko na nga yung paliligo ko dyan kasi paano ba naman ngayon na lang din talaga ako nakaligo sa sapa na to. Pagkatapos ko nga dyan magsawa sa paliligo ay inayos ko naman na itong bangka. Bali itatali ko na ito para hindi makawala. Yan kasi yung gawin ninyo sa mga mahal ninyo. Huwag ninyong hayaang makawala. Ano? Di nakahanap ng iba. Aray ko. Masaya naman dito mamuhay sa probinsya kasi nga ang tahimik, walang masyadong gulo, pero dapat maalam ka, makontento sa kung ano yung meron ka. Hindi naman kasi masama maghangad ng mas marangyang buhay, pero dapat pag sumikapan natin para makuha natin yon. Hindi naman kasi pwedeng puro gusto mo lang, dapat inaaksyonan mo din. Hindi naman na natin kasi kasalanan na ipinanganak tayo sa mundong ito na mahirap na yung sitwasyon natin sa buhay. Pero kasalanan na natin kung mawala tayo sa mundong ito na hindi man lang tayo umaksyon at gumawa ng paraan para mas makamit natin yung mas marangyang buhay na gusto nating lahat. So yun lang, bye bye, God bless.